Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Sa gitna ng malaking problema ay nakilala niya ang binata, pero ginamit lang pala siya nito dahil may malaking galit ito sa ama niya. Ngunit hindi niya akalaing ito pa ang kanyang masasandigan sa gipit na kalagayan. Atin pong tunghayan ang isa pang maikling istoryang pinamagatang All My Life. Maagang umalis sina Jenny at Nick dahil mahaba-haba rin ang biyahe patungo sa Santa Maria. Manggagaling sila ng north at nasa south naman ang Santa Maria. Habang daan, sakay na Montero ni Nick ay napansin ni Jenny na hindi ito masyadong makwento. Hindi niya alam kung nagko-concentrate lamang ito sa pagdadrive o talagang hindi ito masalita. It was said, silent water runs deep. Masyadong delikado pa nga raw ang mga taong hindi masalita. Wala na ba kayong communication ng daddy ko mula nang hindi na kayo maging business partner? Usisa niya rito para lang may mapag-usapan sila. Wala na, tipid na sagot nito. For sure, masusurprise siya kapag nakita ka ngayon. Siguro, by the way, kumusta naman ang relationship niyo sa stepmother niyo? Nagtaka siya kung bakit itinanong nito iyon sa kanya. Okay lang, bakit mo na itanong? Wala lang. Do you know my stepmom? Tanong niya. Yeah, in fact, ako ang nagpakilala sa kanya sa daddy mo. I see. Nagkaanak ba sila? Hindi na eh. May problema si Tita Teresa sa ovary. She's under medication. Nagpunta nga sila sa States para magpatingin. But I doubt it. May feeling akong ayaw lang talaga niyang magkaanak dahil ayaw niyang masira ang figure niya. Suki siya ni Vicky Bello dahil sa madalas niyang pagpapaliposuction. May istorbo nga naman sa paglalamyerda niya sa iba't ibang bansa kung magkaka-baby siya. Mukhang hindi ka pabor sa stepmother mo, komento ni Nick. At least we're civil to each other. Hindi naman kami nag-aaway. Natanggap ko na rin siya dahil 9 years na siyang kasal sa daddy ko. Ang importante sa akin, maging masaya si daddy. Sa pagkukwento nila, gumaan ang pakiramdam niya kay Nick. Bukod kasi sa nalaman niyang matagal na itong kaibigan ng daddy niya, naramdaman din niya ang kagustuhan nitong makinig sa mga kwento niya. Nasa bandang Makati na sila nang itanong ni Nick kung nagugutom na siya. Medyo, sagot niya. Dumaan muna tayo sa isang restaurant para mag-lunch. Almost 12 o'clock na rin naman. Saan mo gustong kumain? Okay lang sa akin kahit saan, nakangiting pakli niya. Sa isang restaurant na nasa kahabaan ng EDSA, sila huminto para mag-lunch. Bago dumating ang order nila, ay nag-excuse si Jenny para pumasok sa ladies' room. Iyon ang sinamantala ni Nick para gawin ang unang hakbang sa plano niya. May kinuha siyang maliit na plastic mula sa bulsa ng denim jeans niya. Mabilis na inihalo niya ang laman niyon sa mango juice ni Jenny. Pasensya ka na, Jenny. Hindi ka dapat madamay, pero kailangan mabigyan ng ultimatum si Christopher dahil marumi siyang lumaro. Sa loob-loob niya habang inahalo ng straw ang juice. Pagkatapos ng pagsalo-salo sa masarap na lunch, ay itinuloy na nila ang pagbiyahe. Kalahating oras pa lang, silang tumatakbo ng unting-unting igupo ng antok si Jenny. Maya't mayang sinusulyapan ito ni Nick habang nagdadrive. Maya-maya ay may tinawagan siyang tao. Mang Imo, papunta na ako riyan. May kasama ako. Ihanda ninyo ang farmhouse dahil baka magtagal kami riyan. Pagkasabi niyon ay pinindot na niya ang end button ng kanyang cellphone at muling ipinatong iyon sa ibabaw ng dashboard. Pagdating nila sa kanilang destinasyon sa Rizal, kinaroroonan ng farmhouse na kabibili pa lamang niya ay sinalubong siya ng isang tauhang lalaki. Bumaba siya mula sa drive seat at umikot sa gawi na tulog na si Jenny.
pinangko niya ito at inilabas ng sasakyan. Kahit mas mabigat ito sa normal na timbang nito, dahil nagdadalang tao ay walang kahirap-hirap na binuhat niya ito papasok sa loob ng farmhouse. Nadala niya ito sa isa sa mga kwarto nang bigla itong magising. Gaya ng inaasahan, gumuhit ang pagtataka sa magandang mukha nito nang mapansing nasa loob sila ng isang bahay. Anong lugar ito? Huwag kang matakot. This is my farmhouse. Farmhouse? What are we doing here? Bakit tayo napunta rito? Diba, ihahatid mo na ako sa Santa Maria? Lumapit siya rito at tumabi sa bintana. Binuksan iyon, pumasok ang mainit na sikat ng araw kasabay ng malakas na simoy ng hangin. Later, mag-i-stay muna tayo ng ilang araw dito. Kasuwal na tugon niya nang muli siyang humarap dito. What? Maang na reaksyon nito. Bakit tayo mag-i-stay rito? Ano ba talaga ang gagawin natin dito? Puno ng pagdududang nag-uusisa ito. Bumuntong hininga siya. Okay, I'll be honest with you, Jenny. Hinila niya ang isang stool na malapit sa kama. Umupo siya roon saka seryosong humarap dito na nakaupo sa gilid ng kama. I'll be using you against your father. Kumunot ang noo nito. What do you mean? Akala ko ba magkaibigan kayo ng daddy ko? Noon iyon, nung bago niya ako lokohin. Lokohin? Niloko ka ng daddy ko? Ginawa niya akong pulubi. Niloko niya ako pagkatapos siyang pagkatiwalaan ng daddy ko na maging bahagi ng overview. Dahil sa pagiging magaling daw niya sa marketing. Ang daddy ko at ang uncle ko ang isang chemist ang nagtulong para maitayo ang kumpanya. Parang dumaan sila sa butas ng karayom bago napaganda ang takbo noon. Nang pumasok si Christopher sa overview, ay estabilisado na iyon kahit paano. Pero aminado ang daddy ko na malaki ang nagawa ng daddy mo sa marketing. Nakilala sa buong Pilipinas ang product ng overview hanggang sa dumami ang mga nag-i-invest dito. Sayang nga lang, dahil kung kailan maganda na ang takbo ng overview, ay saka naman magkasunod na namatay ang uncle ko at ang daddy ko. I was only 15 then. Wala pa akong masyadong alam sa operasyon ng kumpanya. Pinabayaan ko si Christopher na patakbuhin muna iyon katulong ng ibang board member na karamihan ay kaibigan niya. I trusted your father, Jenny. Pero sinamantala niya ang pagkawala ng daddy ko at ang tiwala ko. Anong ginawa niya? Nagulat lang ako isang araw nang sabihin niyang bagsak ang sales ng overview sa stock market at mukhang malulugi raw ang kumpanya. Kailangan daw kaming gumawa ng paraan para maisalba iyon. Kailangan daw gamitin ang mga personal asset namin bilang mga higher executive para mabayaran ang mga utang sa bangko at makabawi at nang hindi ma-pull out ang mga investment ng lahat ng investor at maka-encourage ng iba pang investor. I had no other choice. Kailangan maisalba ang kumpanya. Kaya isinakripisyo ko ang lahat na natitirang asset na iniwan ng daddy ko, tulad ng farm at ang bahay at ang lupa. Kailangan ko ring i-pull out ang investment sa ibang negosyo para maliquidate ang lahat ng asset ko at maisalba ang overview. Naniwala ako sa sinabi ng daddy mo na makakabawi rin naman agad ang overview at maibabalik sa akin ang mga isinakripisyo kong properties. Galit na tumayo siya at muling lumapit sa bintana. Pero alam mo ba kung ano ang ginawa ng daddy mo? Niloko pala niya ako dahil siya rin ang may kagagawan ng pagbaksak ng halaga ng stock namin. Pakananiya ang pagpapalabas ng balitang may sangkap na nakakapagdulot ng cancer ang mga products ng overview. Sinadya pala niya iyon para makabili sila ng mababang stock ng kumpanya dahil gusto niyang mapunta sa kanya ang majority ng stock at maagaw sa akin ang buong kumpanya. Iginisa niya ako sa sarili kong mantika dahil mga properties ko rin ang ginamit para maisalba iyon. Nakita niyang natigilan si Jenny sa mga ipinahayag niya. I couldn't imagine kung paano niyang nagawa iyon sa akin samantalang itinuring siyang kaibigan ng daddy ko.
Lumikha ng tunog ang pagtatangis ng mga bagang niya. Isang demonyo ang ama mo, Jenny. Alam mo bang maalala ko lang ang pangalan ng daddy mo ay gusto ko nang pumatay ng tao. Nanatiling walang kibo ito, ngunit umiiling ito. It crossed my mind to kill him. Pero naisip kong kulang na patayin ko lang siya. Hindi ganun kasimpleng parusa ang dapat sa kanya. Wala akong mapapala kung papatayin ko siya. Ang kailangan ko ay mabalik ang mga kinuha niya sa akin. Hindi magagawa ng daddy ko ang mga sinasabi mo. Sa wakas ay nasabi ni Jenny sa galit na tinig. Sorry for the disappointment, Jenny. Pero totoo ang lahat ng sinabi ko. In fact, is the reason why I came back. Kailangang ibalik niya sa akin ang lahat ng dinakaw niya. Tumayo ito at akmang lalabas ng kwarto. Ngunit mabilis siyang humarang sa nakasarang pinto. You're not going anywhere. I'm leaving. I have no reason to be here. Ipinaliwanag ko na sa iyo ang dahilan kung bakit kita dinala rito, hindi ba? Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Well, I don't give a damn. Ang importante ay narito ka na at magagamit kita laban sa daddy mo. Ibig mong sabihin, gagawin mo kong hostage dito? Nagpapanik na tanong ni Jenny kay Nick. I don't want to do this, Jenny. Pero ganitong laro ang gusto ng daddy mo. Kung hindi ko gagawin ito, alam kong wala siyang balak isauli sa akin ang overview. Napaatras siya, biglang nakadama ng takot para sa kanyang sarili. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. This is kidnapping. I know, pero hindi lang kidnapping ang kasalanan ng daddy mo sa akin, Jenny. Why don't you talk to him? Why do you have to resort to this? I've talked to him already, but he wasn't man enough to face me. Alam mo ba kung anong sinagot niya sa akin? Hindi raw niya kasalanan kung may katangahan ako, kaya niya ako napaikot at niloko. Buong kaputang sabi nito. Titingnan ko ngayon kung hanggang saan ang tigas ng daddy mo. Ibabalik lang kita sa kanya kung ibabalik niya sa akin ang mga kinuha niya. Hindi siya makapaniwalang masusuong siya sa ganitong sitwasyon. Hindi rin niya akalaing magagawa ni Nick iyon sa kanya. This is unfair. Kung talagang ang may kasalanan ang daddy ko sa'yo, bakit ako ang parurusahan mo? Hindi kita parurusahan, Jenny. I won't harm you. That I can assure you. Hindi ako nananakit ng babae, lalo na ang katulad mong nasa ganyang kondisyon. Gusto niyang maniwala kay Nick. Pero hindi niya maialis sa sarili ang matakot. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng kwarto. Pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana bago ibinalik ang galit na tingin niya rito. Kahit mangako ka pang hindi mo ko sasaktan, mali pa rin ito. Hindi mo dapat gawin ito sa akin. Okay, kidnapping na kung kidnapping, pero wala ka namang dapat ikatakot. Sa lahat ng kidnap victim, ikaw ang aalagaan at itatratong espesyal na bisita rito. You'll be treated like a princess. Princess? Dinala mo ako rito nang hindi ko alam. Pagkatapos ituturing mo akong princess? Pasigaw na sabi niya. Paano mo nagawang dalhin ako rito nang hindi ko namamalayan? Pinainom mo ako ng pampatulog ano? O may chemical ang aircon ng sasakyan mo? Muli siyang umatras na parang biglang natakot kay Nick. Masama na pala ang plano mo sa akin sa simula pa lang. Siguro talagang sinundan mo ako. Kaya nilapitan niyo ako ni Rowena. Kaya inalok niyo ako ng tulong. Bahagi lang pala iyon ng plano mo para gipitin ang daddy ko. No, mariing tanggi nito. I must admit, nag-isip ako ng paraan kung paano mapapwersa si Christopher na ibalik ang kumpanya sa akin. Pero wala sa plano kong gumamit ng kahit na sino sa mga mahal niya sa buhay. Ang bala ko'y ipitin ang mga negosyo niya o bawiin ang overview sa legal na paraan kung talagang hindi niya iyon ibabalik sa akin. Yung pagkakakita namin sa iyo ni Rowena, hindi iyon kasama sa plano ko. It was merely a coincidence, whether you believe it or not. Liar! Hindi mo ako mapapaniwalang nagkataon lang iyon. Baka pinasusurveillance mo na kaming mag-aama dahil balak mong dukutin ang isa sa aming magkakapatid. That absurds. Kung ayaw mong maniwala, coincidence lang iyon, bahala ka.
problema mo na iyon. Padarang na lumabas ito ng kwarto at bago pa niyan mahabol ito ay palibalibag ng sumara na ang pintong nilabasan nito. Binuksan niya iyon saka hinabol ito. Pakawalan mo ako rito! Ngunit hindi siya pinansin nito na parang hindi siya naririnig. Dominic! Ano ba? Pakawalan mo sabi ako rito! Nang hindi pa rin siya nito pinapansin ay binilisan niya ang paghakbang at nang maabutan ito ay biniyo niya ang likod nito. Noon na siya nilingon nito. Will you shut up? Natigilan siya. Napaatras siya sa pabulyaw na iyon. Anak ka ng tatay mo, mahirap ka rin kausap, galit na sabi nito. Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na itong lumabas ng bahay. Naguguluhang napaupo na lamang siya sa sopa, saka napabuntong hininga. Anong gagawin ko ngayon? Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng bahay. Yari iyon sa kahoy, pero hindi pa naman kalumaan. Halatang alaga iyon. Malakas ang pakiramdam niyang napakalayo ng lugar na iyon. Napapaligiran ng mga puno at malawak na farm ang paligid. May natatanaw rin siyang bundok at maliban sa malaking farmhouse na iyon ay wala siyang ibang nakikitang kabahayan. Hindi pa niya lubos nakilala si Nick. Hindi rin niya alam kung anong klaseng mga tao ang iba pang kasama nila roon. Paano kung puro lalaki na mga mukhang goons ang kasama nila para magbantay sa kanya? Paano siya makakatakas doon? Isa pang malaking katanungan sa isip niya ay kung totoo ang mga ipinagtapat ni Nick sa kanya tungkol sa kasalanan ng daddy niya rito. Paano nga kung totoo ang mga iyon? May malaking dahilan ito para mapuot sa daddy niya. At paano kung hindi isauli ng daddy niya ang mga sinasabi ni Nick na kinuha nito? Ano ang gagawin sa kanya ng binata? Paano kung i-hostage siya nito ng matagal sa lugar na iyon? O hindi kaya ipatayin na lang siya nito para makaganti man lang ito sa daddy niya? Binalutan siya ng takot. Mahirap nang makaunawa ang taong puno ng puot sa dibdib katulad ni Nick. No, mukha namang hindi kayang gawin ni Nick ang mga iniisip ko. Alam ko mabuti siyang tao. Pilit na pangungumbinsin niya sa sarili. Bigla niyang naalala ang kalagayan niya. Maaari niyang gamitin ang pagdadalang tao niya para pakiusapan si Nick na pakawalan na siya at pabayaang makauwi sa kanila. Hinintay niyang muli itong pumasok sa loob ng farmhouse. Habang naghihintay siya, ay may babaeng lumabas mula sa kitchen. May edad na ito, may dala itong tray ng pagkain. Nginitaan siya nito habang papalapit sa kanya. Ipinatong nito sa ibabaw ng center table ang tray. Magmerienda ka muna. Hindi siya kumibo, ni hindi siya nagawang ngumiti. Kahit masarap ang amoy ng merienda na nasa harapan niya, ay wala iyong atraksyon sa kanya. Ang tanging nasa isip niya na mga sandaling iyon ay ang makalabas ng farmhouse na iyon at makauwi sa kanila. Saan ho ba nagpunta si Nick? Tanong niya sa babae. Nariyan lang iyan sa paligid, baka namimingwit. Naghintay lang siya hanggang sa bumalik ito. Natutukso siyang tumakas pero hindi niya alam kung paano at baka lalong magalit si Nick. Nakita niya kanina kung paanong manlisik ang mga mata nito. Nakakaalarma. Ibang strategy na lang kaya ang gamitin niya. Makikiusap na lang siya rito. Emotional blackmail ang gagamitin niya. Maya-maya ay bumalik na ito sa bahay. Kasunod nito ang isang lalaki. Bakit hindi mo kinain iyan? Pinaghirapang ihanda iyan para sa iyo. Pagkatapos ay hindi mo man lang binigyan ng importansya. Galit na sita nito sa kanya. Makakakain ba ako kung alam kong hostage ako sa lugar na ito na hindi ko alam kung nasa ang lupalop ng Pilipinas? You know what, Jenny? Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Why don't you relax? Take everything easy and just think you're in a vacation. Tutal, gusto mo pang palipasin ang galit ng daddy mo, hindi ba? Pero ibang sitwasyon ito. Nasa poder ako ng lalaking galit na galit sa daddy ko. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip mo at kung hanggang kailan mo ako itatago dito. Tinitiyak ko sa iyong hindi kita sasaktan. Why would I hurt you? At bakit din kita idadamay sa galit ko sa daddy mo?
Just cooperate, okay? Why would I cooperate with you? Kaaway ka pala ng daddy ko. Hindi ako mahilig makipag-away, Jenny. Galit lang ako sa mga taong manlolokong katulad ng daddy mo, mariing sabi nito. Kapag huway, naiinis na tinilikuran siya. Hoy, kinakuusap pa kita. Habol niya rito habang papasok ito sa isang kwarto. Sinipa niya pa ang pinto sa salid na pinasukan nito. Napilitang muling pumasok si Jenny sa silid na pinagdalhan sa kanya ni Nick kanina. Naglock siya roon dahil gusto niyang ipakita rito ang galit niya sa ginawang pagdadala nito sa kanya sa lugar na iyon. Mag-hunger strike ako para mapilitan siyang ihatid ako sa amin, ang naisip niyang solusyon. Ano kaya kung magkunwari akong sumasakit ang tiyang ko, katulad na nangyari kahapon, para pakawalan niya ako? Ngunit sa tingin niya ay hindi madaling linlangin si Nick. Baka lalo pa itong magalit at kung totoo man ang mga sinasabi nito na ang kasalanan ng daddy niya rito ay tiyak hindi ito papayag na makaalis siya sa lugar na iyon nang hindi nito na-accomplish ang gustong mangyari. Lalo na kung planado nito ang lahat ng gagawin. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. I know my dad very well. Kahit pinalayas niya ako, alam kong mabuting tao pa rin siya. Kasalanan ko kung bakit siya nagalit. I'm sure wala siyang inagrabyadong tao. Marami pa nga siyang tinulungang mga taga Santa Maria. Hindi pa rin siya kumbinsidong magagawa ng daddy niya ang mga panlolokong sinasabi nito. Naniniwala siyang hindi kayang gawin ng daddy niya ang manloko ng tao para maangkin ng isang malaking kumpanya. Niloloko lang niya ako para i-justify ang kagustuhan niyang makaganti kay daddy, sabi niya sa sarili. Sa tansya ni Jenny ay may 2 oras na ang nakakalipas nang may kumatok sa pinto ng kwartong kinaroroonan niya. Sino yan? Pagalit na tanong niya. This is me, Jenny, anang tinig ni Nick. What do you want? Pasinghal na tanong niya. It almost 9. Wala ka bang balak maghapunan? Ayokong kumain. Baka nakakalimutan mong buntis ka. Alam ko, kung malalaglag man ito, kasalanan mo. Ano bang kaklokohan yan, Jenny? Galit na rin ang tinig nito mula sa labas ng kwartong iyon. Buksan mo ito. Bubuksan ko lang ang pinto kapag sinabi mong ihahatid mo na ako sa Santa Maria. Hinintay niya ang sagot nito ngunit wala na siyang narinig. Umalis na siya sa tapat ng pinto. Ibig sabihin, talagang wala siyang balak na iuwi ako sa loob-loob niya. Hindi bale, kahit ano ang gawin niya, hindi ako lalabas dito. Muli siyang nahiga sa kama, kahit magutom siya ay hindi siya lalabas ng kwartong iyon. Tingnan ko lang kung hindi siya makonsensya sa pag-hunger strike ko. Alam kong matitiis niya ako pero hindi ang baby sa tiyan ko. Muli siyang napabalikwas dahil sa biglang pagbukas ng pinto. Pumasok si Nick kasunod ng katulong na kanina ay nag-serve ng merienda sa kanya. May dala na naman itong tray na puno ng pagkain. Pagkababa niyon sa ibabaw ng side table ay agad din itong lumabas. Naiwan si Nick na isinara pa ang pinto. Kainin mo na yan. Naguutos ang tono nito. Ayoko, hindi ako nagugutom. Sabi niyang hindi nakatingin dito. Kung balak mo magpakamatay sa gutom, huwag mong idamay ang baby sa tiyan mo, wika nito. Anong pakialam mo kung ayokong kumain, singhal niya. I thought you were not a spoiled brat. Excuse me, I am not, mariing tanggi niya. I think you are. Look what you're doing. Hindi mo iniisip ang magiging epekto ng ginagawa mo sa dinadala mo. Kung makakapagsalita lang yung baby mo, for sure magrereklamo yan. Malamang pagalitan ka pa niyan, seryosong sabi nito. Hindi siya sumagot, nakaismid lang na tinalikuran niya ito. Kakain lang ako kung sasabihin mong pauwiin mo na ako. How childish of you. Hindi ako childish. Naiinis na hinablot niya ang hawak na cellphone nito. Dapat nga siguro niyang tawagan ang daddy niya para malaman ang totoo at nang palayain na siya ni Nick. Habang kinokontak niya ang cellphone ng daddy niya ay nakamasid sa kanya si Nick.
Para naman siyang matutunaw sa tingin nito, kaya bahagya siyang tumalikod dito. Nang marinig niya ang pagring sa kabilang linya, ay inihanda niya kung ano ang sasabihin niya sa kanyang daddy. Sa isang sulok ng isip niya, ay ipinalanalangin niyang sana'y hindi totoo ang mga accusation ni Nick laban sa daddy niya. "Hello, Daddy," sabi niya nang marinig ang pamilyar na tinig nito sa kabilang linya. "Jenny!" "Yes, Dad. Where are you?" "Daddy, gusto ko nang umuwi." "Okay, umuwi ka na. Worried na kaming lahat sa iyo. Baka kung mapaano ka, balak kang ang sunduin ng ate mo." Pero tumawag muna siya kay Maris at ang sabi ni Maris, umalis ka raw para umuwi. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa umuwi? "Ganun nga sana ang plano ko, Dad. Kaya lang," nilingon niya si Nick na nanatiling nakamasid sa kanya. "Kaya lang ano? I'm being held as a hostage." "Hostage? Sino nag-hostage sa iyo? Ano ang dahilan para i-hostage ka?" Sunod-sunod na tanong nito na halata sa tono ang pag-alala at pagpapanik. "Si Dominic Montero ho." Nakita niyang sumenya si Nick sa kanya na ipasa niya rito ang cellphone. Nag-atubili siyang gawin iyon. "Nick Montero?" Narinig niya ang ulit ng daddy niya. Nahimigan niya sa tono nito ang recognition. "Oo, Dad. But why the hell did he do that?" Ang sabi niya sa akin, may kasalanan ka raw sa kanya. Ilang sandaling natahimik ang daddy niya sa kabilang linya. "Walang hiyang Nick yan." Maya-maya ay galit na sigaw nito. "Alam naman niya siguro ang kalagayan mo. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya?" "Hindi naman, Dad. Give him the phone." Ipinasa niya ang cellphone kay Nick. "Kumusta, Christopher?" Seryosong sabi nito sa daddy niya sa kabilang linya. "Yes, narito sa akin ang pinakamamahal mong bunso." Nanatiling galit, nakamasid siya rito habang kuusap nito ang daddy niya sa kabilang linya. "Don't worry, hindi ko siya sinasaktan. You know me well, hindi ako nagsasamantala ng kahinaan ng iba. Besides, hindi ako katulad mo na kayang manakit ng kapwa. Rest assured that your daughter will be taken care habang naririto siya sa poder ko." Huminto ito sa pagsasalita, nakikinig sa sinasabi ng daddy niya. "Kung gusto mong maibalik ko siya sa iyo, ibalik mo rin sa akin ng overview. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero huwag mong asahang ibabalik ko sa iyo ang anak mo hanggat hindi mo ginagawa ang demand ko. I'm serious, Christopher Valdez. I don't want to do this but you force me. Wala kang kwentang kausap. Para kang hindi lalaki. Kaya kinakailangan ko pang kunin ang anak mo para lang maging pair ka." Muli itong tumahimik ng ilang sandali. "Mamili ka, Christopher. Ibabalik mo sa akin ang overview o hindi mo na makikita si Jenny." Lalo siyang nagalit kay Nick dahil sa mga sinasabi nito. "Nag-aalala kang baka abutan ng panganganak dito si Jenny. No problem. Ako ang bahalang magpaanak sa kanya. It's up to you, Christopher. Kung hindi ka magdedesisyon kaagad, magtatagal sa akin ang anak mo at hindi mo makikita agad ang apo mo." Pagkatapos ay pinindot na nito ang end button ng cellphone at isinuksok sa bulsa ng pantalon nito. Isang galit na tingin ang binigay niya rito. "Matigas ang daddy mo. Mukhang hindi niya i-give up ang kumpanya. Ibig sabihin, mas importante pa iyon sa kanya kaysa sa iyo. Hindi ako pababayaan ng daddy ko. Kaya lang, imposible ang hinihingi mo. Binabawi ko lang ang dating sa akin, Jenny. Kung magiging pair lang siya at naaminin niya ang kasalanan niya, I won't have reason to hold you here. Gusto ko pang kausapin ang daddy ko. Hindi ko pa naitatanong sa kanya kung totoo ang binibintang mo sa kanya. Hindi ka pa ba kumbinsido pagkatapos naming mag-usap? Gusto kong marinig mismo sa bibig niya ang kumpirmasyon." Muli nitong inaabot sa kanya ang cellphone. Mabilis naman niyang kinontak uli ang kanyang daddy. "Dad, gusto kong malaman kung totoo ang sinasabi ni Nick. Niloko niyo raw siya. Inagaw niyo raw sa kanya ang overview. Kaya kayo yumaman, iniwan mo raw siyang pulubi. Don't tell me you believe that idiot. You know me well, Jenny. Naging masama ba akong ama sa inyong magkakapatid?
Pero bakit niya ako dinala rito kung wala kayong kasalanan sa kanya? Bakit sinasabi niya iyon sa akin? Nagsisinungaling ba siya? Galit siya sa akin dahil pinalalabas niyang inagaw ko sa kanya ang tita Teresa mo. She was his girlfriend bago naging kami ni Teresa. Iyon ang dahilan kaya malaki ang galit sa akin ng Nick na iyan. Pero walang kinalaman iyon sa negosyo. Muli niyang tinapunan ng galit na tingin si Nick. Sinasabi na nga ba niyang hindi totoo ang sinasabi nito? Galit lang pala ito sa daddy niya dahil kay Teresa na pinakasalan ng daddy niya. Dad, tulungan niyo ako. Get me out of here. 7 months na ang tiyang ko. Baka abutan ako ng panganganak dito. Alamin mo kung anong lugar yan. Ire-rescue ka namin dyan. Hihingi ako ng tulong sa mga authorities. Nagulat siya nang biglang kunin sa kanya ni Nick ang cellphone. Mukhang ikaw naman ang pinaiikot ng daddy mo. Galit na sabi nito. Ikaw ang nagpapaikot sa akin. Kung ano-ano ang kasinungalingang sinasabi mo. Pinasasama mo pa sa akin ang daddy ko. Babae lang pala ang dahilan kaya galit ka sa kanya. Ex-girlfriend mo pala si Tita Teresa na napunta sa daddy ko. Pero imposibleng isauli pa sa iyo ng daddy ko si Tita Teresa. Kasal na sila at masaya na sila. Bakit naghahabol ka pa? At naniwala ka naman sa kasinungalingan ng daddy mo. Natural na siya ang paniwalaan ko. He is my father. Tumiim ang bagang nito. Pagkuway na pabuntong hininga ito saka lumabas ng kwarto. Kahit gaano kagwapo pa ito, gustong-gusto niyang magalit dito. Dahil hindi na nito isinalang-alang ang kalagayan niya para maisip pa siyang gamitin sa paghihiganti nito laban sa daddy niya. Naging girlfriend pala niya si Tita Teresa. Siguro mahal na mahal niya ito hanggang ngayon kaya hinahabol pa rin niya ito at galit na galit pa rin siya kay daddy. Hindi niya maipawalang bahala ang katotohanang dinala siya nito sa lugar na iyon nang hindi niya alam para sa pansariling dahilan. She was his hostage.